ano ba itong new model nito? Ito ba ay pagtataksil? Well, ito po ang sabi ng Manila Bulletin kung anong laman noong new model. No? Unang-una, kapareho ng Gentleman's Agreement. Pagkain, tubig at humanitarian supplies patungo sa Sierra Madre sa Ayungin, papayagan. Okay, unang-una po yan. Pero meron pong dagdag. Kaya ang tawag nila ay new model dahil ito po yung mga bagong agreement. Kaya pala nung tinatanong ako kung merong agreement na isang vessel lamang kada buwan, eh wala naman akong alam na gano'n kasi alam ko lang status quo agreement. No? So anyway, itong new model ay pinasok ni Presidente Marcos ay isang beses, isang buwan lamang. Tapos meron pang notification. Kinakailangan magbigay ng 2 days na notification sa mga Chino kung magkakaroon ng delivery. Now, sa tingin ko po, hindi papayag ng ganyan si Presidente kasi Presidente ay abogado. Pero siyempre, si BBM din naman abogado. So baka pumayag nga sila na merong notification. Kasi bakit ka mag-notify? Eh, kung ikaw ang merong titulo doon sa area, di ba? Bakit ka hihingi ng abiso kung ikaw naman nagmamay-ari? At saka, bukod pa dyan, ay meron din sila agreement na magkakaroon ng constant communication. Now, kung ako po ay namumulikti ka lamang, sasabihin ko, hindi ba pagtataksil yan? Mantakin nyo, pumayag sila na kinakailangan magbigay ng notification sa China. Eh kung atin ang ayungin, bakit kinakailangan sila magbigay ng permiso? Pero hindi po ako namumulitika. Sa mulat mula, ang sinabi ko po, si Presidente Duterte pumasok sa Gentleman's Agreement na status quo kasi mas gusto niyang magkaroon ng kapayapaan. Dahil kapag merong kapayapaan, dumami po ang mga nangapital na mga Chino sa Pilipinas, naging malakas po ang kalakalan natin, at napakadaming mga turistang bumisita sa Pilipinas. Eh ngayong meron tayong hidwaan, halos wala na tayong nakukuhang kapital sa China, bagamat ang China ngayon ang number 1 na talaga nangangapital, lalong-lalo na dito sa Asia. Pangalawa, halos wala ng turista galing sa China. Kasi natatakot sila. Nakikita niya yung mga balita na sinasabi na yung mga estudyante sa Cagayan ay threat to national security. Eh kung ikaw ay may perang Chino, bakit ka naman magbabakasyon sa lugar na baka mamaya bugbugin ka dahil ikay Chino lamang? At siyempre, yung kalakalan, humina na. Bagamat talagang mas dependent tayo sa China dahil alam nyo ba na 30% ng lahat ng ating mga produktong langis, yung mga processed na gasolina at diesel, lahat po yan ay galing sa China. Samantalang wala nga sariling langis ang China pero established processing center sila ng langis at diesel. So yan po yung kabuuan ng new model. Now, ang diferensya po dyan, si Presidente Duterte talaga, status quo lang, as is where is. In fact, nung ako po'y nagsalita tungkol dito, hindi ko inamin na may kasunduan na tubig at pagkain lamang. Ang sinabi ko lang is, ay nako, nung nagkaroon ng bombahan sa Ayungin, ang sabi ni Presidente, siguraduhin nyo na walang mamamatay na sundalo ko dahil pag may namatay na sundalo ko, eh, ibang usapan na yan. Dahil sa katotohanan, tingin ko hindi siya nakipagsundo na talagang tubig at pagkain lamang kasi nga ang sabi ko, nagdidiskarte siya. Alam niyang hindi papayag ang China magpasok ng mga repair materials. So kung meron man siyang pinasok, itinago, didiskartehan. Ang mga kalaban natin ngayon, tawagin na natin silang mga BBM loyalists at mga dilawan at mga teroristang CPP-NPA na nagsadip puwersa na, sama-sama na sinasabi na ipinasok na kasunduan ni Presidente Duterte ay pagtataksil sa bayan. Hello? Matapos yung sabihin nagtaksil sa bayan at matapos yung sabihin na sinurrender ang soberenya at sovereign rights ng Gentleman's Agreement, eh mas matindi pa lang pinasok din yung new model. Kaya mga kaibigan, intindihin nyo, kinakailangan pasinungalingan nila ito. Dahil paano nila masasabing taksil si Duterte dahil sa Gentleman's Agreement, eh mas malala ang pinasok nilang agreement na new model. Eh sinasabi nila ngayon na deep ano yan. Minsan sinabi rin na result of war topic. Alam niyo po, ito talaga, kay Secretary Gibo, magkaibigan naman tayo. Hindi mo pwedeng sabihin kasi nungalingan yan and at the same time war topping. Kasi pag sinabi mo war topping, eh di totoo nangyari yung pag-uusap. Nakuha sa tape. O di ba? Now, meron po ako informante. Kinukumpirma ko po na pag-uusap sa telepono. Pangalawa, ang mga pag-uusap to na sa panig ng mga bansa, nagkakaroon po talaga ng record yan. So alam nila, nagre-record talaga sila. Pati ang Philippine side may record. Ngayon, number 3, syempre, nakipag-usap naman ng China kasi sinabi ni Rear Admiral Carlos na siya'y authorized. Bagamat naka-blackout na mahaba, I think yung naka-blackout ay President Ferdinand R. Marcos Jr. Tapos alam din ni Gibo Teodoro, alam din ni Secretary Anyo.
So yung naka-blackout doon, ang duda ko, pangalan yun ni Presidente. Eh syempre, the Chinese side, nag-rely. Kasi Vice Admiral Carlos naman yun. Head ng Western Command, General. Hindi naman para magsinungaling ang general na meron siyang otoridad kung wala. At alam nyo ba, dahil nga sa mga sinasabi ni Secretary Gibotidoro at saka ni Secretary Anyo na kasinungalingan niya, na walang katotohanan niya, na kung may ganyang agreement, walang bisaya dahil hindi authorized ang President, nagsalita ang mga mista ni Rear Admiral Carlos. At sinabi nila, naniniwala kami na itong si Carlos pala, hindi lang PMAer, nag-graduate pa ng US Naval Academy at TOPS awardee pa, 10 Outstanding Filipinos awardee. So matindi ang credentials. Kayo ba kung ganyan ang credentials mo, magsisinungaling ka na pumasok ka sa isang usapin na walang otoridad ng Presidente, ng iyong kalihim ng National Defense at ng National Security Council? Sa tingin ko po, hindi. At bakit naman hindi magtitiwala ang China na meron siyang otoridad? Ang pinag-uusapan naman, nandoon, sakop ng jurisdiction ng Westcom. Dahil ang buong West Philippine Sea, Westcom po yan. So natural, ang assumption ng mga general, ng mga Chino, na kapag sinabi na merong otoridad, at ako po, for the record, naniniwala ako, meron talaga yang authority coming from the President, from Gibotidoro, from Anyo, pati nga po sa DFA. Bakit? Who best to negotiate kung paano mamamanage ang conflict better kung hindi yung mga nasa ground ng mga sundalo? Hindi po totoo na kinakailangan lahat ng agreement ay ma-authorize ng Presidente. Kasi sangayon po sa Vienna Convention on the Law of Treaties, hindi naman po Presidente ang tanging po pwedeng makipagkasundo. Ang importante lang po, meron kang tinatawag na full powers. Yan ay nagpapatunay na meron kang otoridad para makipag-negotiate on behalf of your state. Bakit ngayon ang Marcos administration dinideny? Kasi nga po, part ng strategy nila, i-demonize si PRRD sa pagpapasok niya doon sa gentleman's agreement. Tingin ko ba pagtataksi lang yung model? Hindi rin po. Kasi habang meron po tayong hidwaan, habang meron tayong agawan ng teritoryo, kinakailangan yung mga nasa ground, at sino bang nasa ground? Yung ating kasundaluhan, yung ating Navy, ay kinakailangan sila rin ay gumawa ng mga pamamaraan para ma-manage ang dispute. Hindi naman po yung pagtataksil. Ang gusto rin niyang mangyari sa new model, bagamat mas maraming binigay na concession sa China kaysa yung binigay ni Presidente Duterte, para magkaroon ng kapayapaan, to manage the dispute peacefully. At yan po ipatunay na handa naman po ang China at ang hukbong sandatahan, dahil sila naman ang mamamatay kapag nagkagera, na makipag-usap at magkaroon ng mapayapang solusyon. Huwag natin ikondena ang new model dahil ito nga po ay pamamaraan para magkaroon ng kapayapaan at resulta ng pag-uusap. Ito po ang tweet ng spokesperson hukbong sandatahan. Ayan, nung Pebrero, Enero daw ito pinasok, no? Nung Pebrero, nagkaroon ng rotation and resupply. Flawless ang sabi ni Colonel Padilla na nagkapagsalita na hukbong sandatahan. Kaya nga lang po, matapos ng isang oras, binura na yan. Kaya nga po kung kami papatawag sa Kongreso para pag-usapan ng gentleman's agreement, abay kinakailangan pag-usapan ng new model dahil mas maraming binigayan. Pero miski ako po ngayon ay nagsasabing nabudol ako ni Marcos, hindi ko po sasabihin na pagtataksil ang new model. Dahil yan po ay isang pamamaraan para nga po magkaroon ng kapayapaan at dahil importante ang buhay ng kada sundalong Pilipino, sa tingin ko po dapat ikonsidera na ipagpatuloy yan. Dahil nung pinatupad naman, kita niyo ang sabi ng hukbong sandatahan, it was flawless. At nang tumalikod sila sa new model, ayan ang resulta. Nagbombahan na naman ng water cannon, balik na naman tayo sa hidwaan. Meron bang binigay na soberenya? Wala. Kasi wala naman tayong soberenya talaga dun sa Ayungin Shoal. Sovereign rights lang. May pinamigay ba tayong sovereign rights? Wala. Pero anong nakamit natin? Nasiguro natin na hindi mawawala sa Ayungin Shoal yung ating mga kasanduluhan. At dahil dyan, patuloy tayo nagkakaroon ng presensya dyan sa pinag-aagawan na exclusive economic zone kung saan meron tayong tinatawag na sovereign rights. Kung anong mabuti sa Pilipino, yun ang dapat isulong. Kaya nga lang po, dahil namumulitika ang BBM at ang kanyang aliado, ayaw nilang aminin ngayon ng new model. Dahil pag inamin nila yan, hindi nila masasabing taksil sa bayan si dating Presidente Duterte dahil mas matinding concession ang ibinigay nila sa China sa ilalim ng new model.
Peace is better than war.